Part 1 Pinatalsik ang biyuda at kambal, may lihim palang mana. Filipino, simple, emotional, YouTube automation ready. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang malaking bahay sa gitna ng lungsod ng Maynila, umiiyak ang isang babae habang mahigpit niyang yakap ang kanyang dalawang anak na kambal. Ang pangalan niya ay Clara Villanueva. Isang simpleng biyuda. Ang kambal niyang anak ay sina Marco at Mika, 8 taong gulang. Sa harap nila, nakatayo ang kapatid ng yumaong asawa ni Clara, si Don Emilio Villanueva. "Lumayas na kayo dito," sigaw ni Don Emilio. "Wala kayong karapatan sa bahay na ito." Nanginginig si Clara. "Kuya Emilio, bahay ito ng asawa ko, ng pamilya namin." Ngunit malamig ang tingin ng lalaki. "Patay na ang kapatid ko. At wala siyang iniwang kahit anong dokumento para sa inyo." Hindi alam ni Clara kung ano ang sasabihin. Kakamatay pa lamang ng asawa niyang si Rafael Villanueva dahil sa biglaang atake sa puso. Hindi pa siya nakakabawi sa sakit ng pagkawala, ngayon ay pinapalayas pa siya. Ang pagbagsak. Ilang oras lang ang binigay sa kanila para umalis. Habang kinukuha ni Clara ang ilang damit at gamit ng mga bata, tahimik lamang si Marco. "Mommy, saan tayo pupunta?" mahina niyang tanong. Hindi makasagot si Clara. Dahil hindi niya rin alam. Si Mika naman ay umiiyak. "Bakit galit si Tito Emilio?" Pinunasan ni Clara ang luha ng anak. "Okay lang, anak. Magiging maayos din ang lahat." Pero sa loob niya, alam niyang hindi magiging madali. Ang katotohanan na hindi alam ni Clara. May isang bagay na hindi alam si Clara. Bago mamatay si Rafael, may itinago itong isang dokumento. Isang lihim na mana. Isang bagay na kayang magpabago ng lahat. Sa isang maliit na apartment. Lumipat ang mag-iina sa isang maliit at luma na apartment sa gilid ng lungsod. Mula sa marangyang mansyon, ngayon ay nakatira sila sa masikip na kwarto na may sirang bentilador. Nagtatrabaho si Clara bilang mananahi. Gabi-gabi siyang nagbuburda para may pambili ng pagkain. Isang gabi, habang natutulog ang kambal, napaiyak si Clara. "Hindi ko kayo pababayaan," bulong niya. Ang plano ni Don Emilio. Sa kabilang banda, abala si Don Emilio sa mansyon. Ngunit hindi siya payapa. May kinatatakutan siya. Isang matandang abogado ang tumawag sa kanya. "Don Emilio, kailangan natin pag-usapan ang testamento ni Rafael." Nanlamig ang dugo ng lalaki. "Anong testamento?" kunwari niyang tanong. May lihim siyang alam. Alam niyang may iniwang dokumento ang kapatid niya. At kapag nalaman iyon ni Clara, mawawala sa kanya ang lahat. Isang misteryosong sobre. Makalipas ang ilang linggo, may kumatok sa pintuan ng apartment ni Clara. Isang lalaking nakasuit ang nakatayo roon. "Ma'am Clara Villanueva?" "Opo, di. Ako po si Attorney Luis Mendoza. May mahalaga po akong sasabihin." Kinabahan si Clara. "May iniwang dokumento ang asawa ninyo." Para siyang nabingi. "Dokumento?" "Opo. Isang testamento." Nanlaki ang mata ni Clara. Ang unang pahiwatig. Binuksan ng abogado ang folder. Base sa dokumentong ito, may nakapangalan na ari-arian at shares ng kumpanya para sa inyong kambal. Hindi makapaniwala si Clara. "Ano pong kumpanya?" "Ang Villanueva Holdings. Ang pinakamalaking kumpanya ng pamilya." Kung totoo ito, hindi dapat sila pinalayas. Ngunit may problema. "May isang kondisyon," sabi ng abogado. "May kondisyon?" "Opo. Ang mana ay ililipat lamang kapag ang kambal ay umabot sa edad na 10. 2 taon pa. 2 mahabang taon. At siguradong gagawa ng paraan si Don Emilio para pigilan ito." Ang paninindigan ni Clara. Hindi na siya ang dating tahimik na asawa. Para sa mga anak niya, lalaban siya. "Attorney, ano po ang kailangan kong gawin?" "Kailangan nating panatilihing ligtas ang mga bata. At huwag ipaalam kay Don Emilio na alam ninyo na ang lahat." Doon nagsimula ang tunay na laban. Ang anino ng panganib. Sa mansyon, nalaman ni Don Emilio ang pagbisita ng abogado. Nagitngit siya sa galit. "Hanapin mo ang dokumentong iyon," sigaw niya sa kanyang tauhan. "Hindi maaaring mapunta sa kanila ang kumpanya.
Cliffhanger. Isang gabi, habang pauwi si Clara mula sa trabaho, may sumusunod sa kanya. Isang itim na sasakyan. Mabagal. Tahimik. At nang huminto siya sa tapat ng apartment. Bumukas ang pinto ng kotse. Part 2 pinatalsik ang biyuda at kambal, may lihim palang mana. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang itim na sasakyan. Nakatayo si Clara sa tapat ng kanilang maliit na apartment. Tahimik ang paligid. Malamig ang hangin. Nasa likod niya ang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod. Biglang bumukas ang pinto ng kotse. Isang lalaking matangkad ang bumaba. Nakaitim na suit. Malamig ang tingin. Ma'am Clara Villanueva, tanong nito. Kinabahan siya pero pilit na nagpakalma. Opo. Sino po kayo? May gusto lang po kaming ipaalala. Napansin ni Clara ang isa pang lalaki sa loob ng sasakyan. Mabuti pong huwag na kayong makialam sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. Nanigas ang katawan ni Clara. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting walang init. Alam na po namin na nakausap ninyo si Attorney Mendoza. Tumibok ng mabilis ang puso ni Clara. Sabihin ninyo kay attorney na itigil na niya ang ginagawa niya. Para sa kaligtasan ninyo at ng mga anak ninyo. Pagkasabi noon, sumakay muli ang lalaki at umalis ang sasakyan. Naiwan si Clara na nanginginig. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Don Emilio. Ang desisyon. Pagpasok niya sa apartment, nakita niya ang kambal na naghihintay. Mommy, sabay na yakap ni na Marco at Mika. Pinilit niyang ngumiti. Ngunit sa loob niya, nag-aalab ang galit. Hindi na siya pwedeng umatras. Kinabukasan, agad siyang pumunta sa opisina ni Attorney Luis Mendoza. Sa opisina ng abogado. Tahimik ang silid. Puro lumang libro at dokumento. Attorney, pinagbantaan kami kagabi, agad na sabi ni Clara. Napatayo si Mendoza. Sigurado po ba kayo? Opo. Alam nila ang tungkol sa testamento. Napahawak sa noo ang abogado. Mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan ko. Ano po ang gagawin natin? Tuloy ang laban, matigas na sagot ng abogado. May legal tayong karapatan. Ang mas malalim na lihim. Binuksan ni Mendoza ang isang kahon sa kanyang mesa. Hindi lang po kumpanya ang iniwan ni Rafael. Nanlaki ang mata ni Clara. Ano pa po? May trust fund na inilaan para sa kambal. At may nakasulat dito. Huminto siya sandali. Kapag may nagtangkang saktan o takutin ang legal na tagapagmana, otomatikong ililipat ang malaking bahagi ng shares sa pangalan ng kambal. Napaupo si Clara. Ibig sabihin kapag napatunayan natin ang pagbabanta, mas mapapabilis ang paglipat ng mana. Doon nagsimulang tumibok ang pag-asa sa puso ni Clara. Ang galit ni Don Emilio. Sa mansyon, galit na galit si Don Emilio. Wala kayong kwenta, sigaw niya sa mga tauhan. Bakit hindi ninyo natakot ang babae? Sir, mukhang hindi po siya urong. Napabuntong hininga siya. Kailangan nating gumawa ng mas matinding hakbang. Isang masamang plano ang nabuo sa isip niya. Ang pagtangka. Isang hapon, habang nasa paaralan ang kambal, may isang babae ang lumapit kay Mika. Anak, ako ang kaibigan ng mommy mo. Susunduin ko kayo. Ngunit matalino si Marco. Hindi ka namin kilala, sagot niya. Biglang hinawakan ng babae ang braso ni Mika. Halika na. Sumigaw si Marco. Tulong! Buti na lamang at may guard na nakarinig. Tumakbo ang babae at sumakay sa isang motorsiklo na naghihintay sa kanto. Nanginginig ang kambal. Ang pagguho. Pagdating ni Clara sa paaralan at marinig ang nangyari, halos mawalan siya ng lakas. Ginawa nila ito sa mga anak ko, bulong niya. Napaiyak si Mika. Mommy, natakot po ako. Yumakap siya ng mahigpit. Hindi ko kayo hahayaan. Kahit ano pa ang mangyari. Ang formal na kaso. Kinabukasan, nagsampa ng kaso si Attorney Mendoza laban kay Don Emilio. May teeth footage. May saksi. May record ng pagbabanta. Unti-unting nahuhulog sa sariling hukay si Don Emilio. Ang unang hearing.
Sa loob ng korte, magkatapat sina Clara at Don Emilio. Nakasuot si Clara ng simpleng damit. Si Don Emilio naman ay elegante at mayabang. Ngunit sa mga mata ni Clara, wala nang takot. Hindi ko hinangad ang yaman, sabi niya sa harap ng hukom. Gusto ko lang ang karapatan ng mga anak ko. Tahimik ang buong silid. Isang nakakagulat na revelasyon. Habang isinasagawa ang hearing, may isang matandang lalaki ang pumasok sa korte. Your Honor, may ebidensya pa po ako. Lahat ay napalingon. Ako po ang dating accountant ng Villanueva Holdings. Nanlaki ang mata ni Don Emilio. Hindi totoo ang sinasabi niya, sigaw niya. Ngunit huli na. May dala itong mga dokumento. Mga papeles na magpapatunay na matagal nang minamanipula ni Don Emilio ang pera ng kumpanya. Ang pag-ikot ng mundo. Habang nakikinig si Clara, hindi siya makapaniwala. Hindi lang pala mana ang nakataya. Isang buong imperyo. Isang malaking kasinungalingan. At ang kambal niya ang susi sa katotohanan. Ang banta sa loob. Pagkatapos ng hearing, lumapit si Don Emilio kay Clara. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Bantayan mo ang likod mo. Ngunit sa pagkakataong iyon, may mga pulis na lumapit. Sir, kailangan po namin kayong samahan para sa investigasyon. Namutla ang mukha niya. Ang bagong panganib. Akala ni Clara tapos na ang bangungot. Ngunit isang gabi, may sumunog sa maliit nilang apartment. Buti na lang at nakalabas silang lahat. Habang pinapanood niya ang nasusunog na bahay, naunawaan niya ang isang bagay. Hindi lang pera ang dahilan. May mas malalim na lihim. At may taong handang gawin ang lahat para maitago iyon. Cliffhanger. Habang nakatayo sila sa labas, may isang matandang babae ang lumapit kay Clara. Anak ako ang tunay na may alam sa lihim ng pamilya Villanueva. Hindi lang mana ang nakatayad. May isa pang tagapagmana. Part 3 pinatalsik ang biyuda at kambal, may lihim palang mana. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang matandang babae. Habang nakatayo si Clara at ang kambal sa harap ng nasusunog nilang apartment, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit. Mahaba ang puti niyang buhok. May hawak siyang lumangbag nanginginig ang kanyang kamay. Clara, mahina niyang tawag. Nagulat si Clara. Kilal niyo po ako. Tumango ang matanda. Ako si Doña Isabela Villanueva. Parang huminto ang mundo. Ang pangalan na iyon ay matagal nang hindi binabanggit sa pamilya. Ang ina ni na Rafael at Don Emilio. Matagal nang sinasabing nakatira sa probinsya. May sakit. Malayo sa negosyo. Ako ang tunay na may alam sa lahat, sabi niya. Ang masakit na katotohanan. Sa isang maliit na pansamantalang tirahan na inihanda ni Attorney Mendoza para sa kanila, nagsimulang magkwento si Doña Isabela. Hindi namatay ang mana nang mamatay si Rafael, sabi niya. May mas malalim pang lihim. Tahimik si Clara. Nakikinig ang kambal. May isa pang tagapagmana. Nanlaki ang mata ni Clara. Ano pong ibig sabihin? Hindi lang si Rafael at Emilio ang anak ko. Natahimik ang buong silid. May isa pa akong anak. Isang anak na itinago ko sa publiko. Ang nakalimutang anak. 25 taon na ang nakaraan, patuloy ni Doña Isabela, nagkaroon ako ng anak sa labas ng kasal. Napahawak si Clara sa dibdib. Isang batang lalaki. Alam ba ito ni Rafael? Tanong ni Clara. At siya ang nag-iisang taong tumanggap sa kapatid niya. Ibig sabihin, may isa pang taong may karapatan sa mana. Ang pangalan. Ano po ang pangalan niya? Tanong ni Clara. Tahimik sandali ang matanda. Daniel. Tumigil ang tibok ng puso ni Clara. Si Daniel. Ang driver ni Don Emilio sa loob ng maraming taon. Ang masakit na pagkakatuklas. Hindi posible, bulong ni Clara. Si Daniel ay tahimik. Mapagkumbaba. Palaging mabait sa kambal. Kung siya ang tunay na anak ni Doña Isabela. Mas may karapatan pa siya kaysa kay Don Emilio. Alam ba ni Daniel ang katotohanan? Tanong ni Clara. Hindi pa, sagot ng matanda. Natakot ako. Pinilit ni Emilio na itago ito. Ang secret.
Kailangan nating patunayan, sabi ni Attorney Mendoza. Self-attest ang tanging paraan. Kung mapapatunayan na anak nga si Daniel ni Doña Isabela, magbabago ang lahat. Mas lalo pang mawawala ang kontrol ni Don Emilio. Ang pagdududa ni Clara. Ngunit may bumabagabag sa isip ni Clara. Bakit ngayon niyo lang po sinabi ito, tanong niya. Napaluha si Doña Isabela. Dahil ngayon ko lang nalaman ang ginawa ni Emilio sa inyo. Ipinatalsik niya kayo. Sinunog ang bahay ninyo. Hindi ko na kayang manahimik. Ang lihim ni Rafael. May inilabas na lumang sulat ang matanda. Sulat ito ni Rafael bago siya namatay. Dahan-dahang binasa ni Clara ang nilalaman. Clara, kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang katotohanan. Huwag kang matakot. Hindi lang para sa pera ang laban. Para ito sa hustisya. Napaluha si Clara. Alam ni Rafael ang posibleng mangyari. Alam niyang mapanganib si Emilio. Ang emosyonal na pagbagsak. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Kung totoo ang lahat, hindi lang siya ang niloko. Pati ang buong pamilya. Napatingin siya sa kambal na mahimbing na natutulog. Para sa inyo, bulong niya. Lalaban ako hanggang dulo. Ang pagtatagpo kay Daniel. Kinabukasan, hinanap ni Clara si Daniel. Natagpuan niya ito sa isang lumang garahe. Tahimik itong nag-aayos ng sasakyan. Daniel, mahina niyang tawag. Nagulat ang lalaki. Ma'am Clara. Kailangan kitang makausap. Ang revelasyon. Sa isang tahimik na sulok, sinabi ni Clara ang lahat. Nanigas si Daniel. Ako. Anak ni Doña Isabela? Napailing siya. Hindi maaari. Ako'y ampun lamang. Hindi, sagot ni Clara. May ebidensya. Ang pag-iyak ng isang anak. Napatigil si Daniel. Unti-unting tumulo ang luha niya. Bakit nila itinago sa akin? Dahil natakot sila, sagot ni Clara. Natakot si Don Emilio na mawala ang lahat. Ang desisyon ni Daniel. Kung totoo ito, sabi ni Daniel, handa akong magpadna test. Pero hindi para sa pera. Para malaman ko kung sino talaga ako. Ngunit may hindi sila alam. May nakikinig. Sa labas ng garahe, may lalaking nakatayo. Tauhan ni Don Emilio. Ang pagtataksil. Kinagabihan, dumating ang balita. Nawawala si Daniel. Hindi siya umuwi. Hindi siya makontak. Nanlamig ang dugo ni Clara. Hindi sila titigil, bulong niya. Ang emosyonal na paghihirap. Napayakap si Mika. Mommy, may mangyayari po ba sa atin? Wala, sagot ni Clara kahit may takot sa kanyang puso. Sa kabilang banda, si Marco ay tahimik. May kakaiba sa kanya. May alam siya. Ang lihim ni Marco. Isang gabi, lumapit si Marco kay Clara. Mommy, may nakita po ako dati sa opisina ni Daddy. Napatingin si Clara. Ano iyon? Isang folder na may pangalan ko at ni Mika. At may salitang Guardian Clause. Nanlaki ang mata ni Clara. Guardian Clause. Ano iyon? Ang mas malalim na proteksyon. Agad na tinawagan ni Clara si Attorney Mendoza. May nakasaad sa testamento, sabi ng abogado, na kung may mangyaring masama sa legal guardian ng kambal, may ibang taong otomatikong magiging tagapangalaga. Sino? Tanong ni Clara. Tahimik sandali ang abogado. Si Daniel. Parang sumabog ang mundo. Kung nawawala si Daniel, may taong gustong pigilan ang clause na iyon. Ang tunay na laban. Ngayon malinaw na. Hindi lang pera. Hindi lang mana. Ito ay laban para sa kontrol ng buong imperyo. At ang kambal ang sentro ng lahat. Cliffhanger. Habang naghahanap si Clara ng balita tungkol kay Daniel, tumawag ang isang hindi kilalang numero. Mahinang boses ang narinig niya. Ma'am, si Daniel ito. May dapat kang malaman. Hindi lang ako ang nakatagong anak. May isa pa. At ang taong iyon. Mas malapit sa kanila kaysa sa inaakala nila. Master. Part 4 Pinatalsik ang biyuda at kambal, may lihim palang mana. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video.
Ang tawag sa gitna ng gabi. Mahigpit ang hawak ni Clara sa kanyang cellphone. Mahina ang boses sa kabilang linya. Ma'am, si Daniel ito. Nasaan ka? Halos pabulong ngunit puno ng takot ang tinig ni Clara. Nasa ligtas na lugar ako pero hindi ako sigurado kung hanggang kailan. Anong nangyari sa'yo? May sandaling katahimikan. Hindi lang ako ang nakatagong anak. Parang tumigil ang mundo. Ano nang ibig mong sabihin? May isa pa. Ang ikalawang tagapagmana. Kinabukasan, palihim na nagkita sina Clara at Daniel sa isang lumang simbahan sa Quiapo. Payat si Daniel. Halatang napagod. May pasa sa kanyang braso. Sino ang isa pa? Diretsong tanong ni Clara. Huminga ng malalim si Daniel. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ninyo. Nanlamig ang likod ni Clara. Impossible, D. Si Attorney Mendoza. Parang sumabog ang mundo sa kanyang pandinig. Ang mas malalim na pagtataksil. Hindi ko alam kung alam niya ang totoo, sabi ni Daniel. Pero may nakita akong dokumento noon sa opisina ni Don Emilio. Isang lumang birth certificate. Nakasulat doon ang tunay na apelyido ni Mendoza. Villanueva. Ang pagkalito ni Clara. Hindi maaari, bulong ni Clara. Si Attorney Mendoza ang tumulong sa kanila. Siya ang nagbigay pag-asa. Siya ang nagsampa ng kaso. Kung siya ay isa ring tagapagmana. Ano ang tunay niyang intensyon? Ang lihim na nakaraan. Ikinuwento ni Daniel ang nalaman niya. Noong kabataan ni Doña Isabela, nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaking hindi tanggap ng pamilya. Nagkaanak siya. Ang batang iyon ay ibinigay sa ibang pamilya upang maitago ang iskandalo. Ang batang iyon ay lumaki bilang si Luis Mendoza. Ang plano ni Don Emilio. Alam ni Don Emilio ang lahat, sabi ni Daniel. At ginamit niya iyon. Paano? Tanong ni Clara. Pinag-aral niya si Mendoza. Tinulungan. Pero may kapalit. Katapatan. Ang dalawang mukha. Kung totoo ito, may dalawang posibilidad. Una, tumutulong si Mendoza dahil gusto niyang itama ang mali. O pangalawa, may sarili siyang plano. Mas mapanganib ang pangalawa. Ang pagharap. Nagpasya si Clara na harapin si Attorney Mendoza. Sa opisina nito, diretso siyang nagsalita. May itinatago ka ba sa akin? Napatigil ang abogado. Ano ang ibig mong sabihin? Isa ka bang Villanueva? Tahimik ang silid. Unti-unting bumaba ang balikat ni Mendoza. Ang buong katotohanan. Ako ang panganay, sabi niya. Pero itinago ako. Hindi ko hinangad ang yaman. Gusto ko lang ng pagkilala. Alam ba ito ni Don Emilio? Tanong ni Clara. At ginamit niya iyon laban sa akin. Ang pagsabog ng korte. Dumating ang susunod na hearing. Punong-puno ang courtroom. Naroon ang media. Naroon ang mga empleyado ng kumpanya. At sa unang pagkakataon, lumabas ang lihim sa publiko. Ako po ay anak ni Doña Isabela Villanueva, malinaw na sabi ni Mendoza. Nagkagulo ang silid. Napamura si Don Emilio. Hindi ito totoo, sigaw niya. Ngunit may results. May ebidensya. May mga dokumentong pirmado ni Rafael. Ang pagbagsak ni Don Emilio. Unti-unting nawala ng kontrol si Don Emilio. Lumabas ang mga ebidensya ng korupsyon. Illegal transfers. Pagnanakaw sa kumpanya. Ang dating makapangyarihan ngayon ay nakatayo sa harap ng batas. Ngunit hindi pa tapos. Akala ng lahat tapos na. Ngunit may isa pang revelasyon. Tumayo si Doña Isabela. May isa pang lihim. Tahimik ang buong korte. Tungkol sa kambal. Napahawak si Clara sa upuan. Ang masakit na katotohanan. Si Mika, mahina ang boses ng matanda. Hindi siya anak ni Rafael. Parang gumuho ang mundo ni Clara. Ano po ang sinasabi ninyo? Bago ikasal si Rafael sa'yo, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Hindi siya maaaring magkaanak. Namutla si Clara. Pero kambal sila. Isa lamang ang biological na anak niya. Ang EST shock. Isinagawa ang EST test. Lumabas ang resulta.
Si Marco ang tunay na anak ni Rafael. Si Mika, may ibang ama. Ang emosyonal na pagkawasak. Umiyak si Clara buong gabi. Hindi niya maintindihan. Mahal na mahal niya ang kambal ng pantay. Hindi mahalaga kung sino ang biological father. Ngunit sa mata ng batas, may epekto ito sa mana. Ang pinakamalaking desisyon. Sa gitna ng lahat, tumayo si Marco sa korte. Hindi mahalaga kung sino ang tunay na anak, sabi ng 8 taong gulang na bata. Magkapatid kami. Kung may mana man hati kami. Tahimik ang lahat. Napaiyak si Clara. Ang pagbabago ng kapangyarihan. Sa huli, nagdesisyon ang hukom. Pansamantalang ililipat ang kontrol ng kumpanya sa isang board na binubuo nina Doña Isabela, Attorney Mendoza, Clara bilang guardian. At kapag umabot sa tamang edad ang kambal, sila ang magmamana. Ang huling galaw ni Don Emilio. Habang dinadala siya ng pulis, ngumiti si Don Emilio. Hindi pa ito tapos. May sikreto pa kayong hindi alam. Cliffhanger. Sa gabing iyon, may dumating na sulat sa bahay ni Clara. Isang lumang dokumento. May perma ni Rafael. At nakasulat doon. Kung sakaling mabunyag ang katotohanan tungkol sa kambal, may mas malaking lihim na kailangang malaman ni Clara. Sa ibaba, isang pangalan ang nakasulat. Ang tunay na ama ni Mika. At ang pangalan na iyon ay isang taong buhay pa. At papunta na sa kanila. Part 5, Final, pinatalsik ang biyuda at kambal, may lihim palang mana. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang liham ni Rafael. Tahimik ang gabi. Nasa sala si Clara habang hawak ang lumang dokumento na may perma ni Rafael. Ang kamay niya ay nanginginig. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob may sulat. Sulatin ng kanyang yumaong asawa. Clara. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay lumabas na ang lahat ng lihim. May isang katotohanan na matagal kong itinago, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa pagmamahal. Napahawak si Clara sa dibdib. Alam kong darating ang araw na malalaman mo ang tungkol kay Mika. At gusto kong malaman mo, hindi mahalaga kung hindi ko siya dugo. Pinili ko siyang maging anak. Unti-unting pumatak ang luha ni Clara. Ang tunay na ama. Sa ibaba ng sulat may pangalan. Adrian Salazar. Isang negosyanteng minsang naging malapit na kaibigan ni Rafael. Isang lalaking nawala sa eksena maraming taon na ang nakalipas. Ngunit buhay pa. At ayon sa sulat, alam niya ang katotohanan. Ang pagdating. Makalipas ang ilang araw, may dumating na itim na kotse sa harap ng pansamantalang bahay ni Clara. Isang lalaking nasa mid-negatibo 40 ang bumaba. Matangkad. Maayos ang suot. Ngunit halatang mabigat ang dinadala sa puso. Ako si Adrian Salazar, sabi niya. Ako ang tunay na ama ni Mika. Ang pagsabog ng emosyon. Napatayo si Clara. Bakit ngayon ka lang, nanginginig niyang tanong. Hindi ko alam, sagot ni Adrian. Pinilit akong manahimik noon. Alam ni Rafael ang lahat. Ang nakaraan. Ikinuwento ni Adrian ang nangyari. Noong kabataan ni Clara, bago pa siya tuluyang naging seryoso kay Rafael, nagkaroon sila ng maikling relasyon ni Adrian. Ngunit nagkahiwalay sila dahil sa trabaho at hindi pagkakaunawaan. Nang malaman ni Clara na buntis siya, naniniwala siyang si Rafael ang ama. Ngunit sa totoo, si Adrian pala. Ang sakripisyo ni Rafael. Alam ni Rafael ang katotohanan matapos ang ilang taon. Ngunit pinili niyang huwag itong ibunyag. Ayokong masira ang pamilya natin, sabi sa sulat. Mahal ko si Mika na parang sarili kong dugo. Ang pagharap ni Clara. Hindi ko kailangan ng paliwanag, sabi ni Clara kay Adrian. Ang kailangan ko ay katotohanan. Ano ang gusto mo ngayon? Wala akong hahabuling mana, sagot ni Adrian. Gusto ko lang makilala ang anak ko. Ang takot ni Mika. Nang ipakilala si Adrian kay Mika, natakot ang bata. Mommy, sino po siya? Lumuhod si Adrian. Hindi ako darating para kunin ka. Gusto ko lang makilala ka. Tahimik si Mika. Yumakap siya kay Clara.
Ang desisyon ni Clara. Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Kung papayagan niya si Adrian na maging bahagi ng buhay ni Mika, magbabago ang lahat. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Rafael. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay pagpili. Ang huling pagsubok. Habang inaayos ang legal na proseso ng Mana, nagkaroon ng huling hearing laban kay Don Emilio. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang lahat. Korupsyon, paninira, pagpapasunog, pagtangkang kidnapin ang kambal. Nahatulan siya ng korte. Maraming taon sa kulungan. At tuluyang inalis ang kanyang pangalan sa pamunuan ng kumpanya. Ang bagong simula. Lumipas ang 2 taon. Umalis ang takot. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Si Marco at Mika ay 10 taong gulang na. Opisyal nang nailipat ang shares ng kumpanya sa kanilang pangalan. Ngunit sa desisyon ng board, si Clara ang magiging acting chairwoman hanggang sa maging handa ang kambal. Ang pagbabago ni Daniel at Mendoza. Si Daniel ay kinilala bilang isa ring legal na tagapagmana. Ngunit pinili niyang manatiling simple. Si Mendoza naman ay naging legal advisor ng kumpanya. Sa unang pagkakataon, naging buo ang pamilya Villanueva. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Ang pinakamahalagang eksena. Isang hapon, nasa hardin ang pamilya. Naglalaro ang kambal. Lumapit si Mika kay Adrian. Totoo po ba na ikaw ang daddy ko? Tahimik ang lahat. Lumuhod si Adrian. Kung papayag ka. Napatingin si Mika kay Clara. Ngumiti si Clara ng may luha sa mata. Ang pamilya ay hindi pinipilit. Pinipili. Yumakap si Mika kay Adrian. Ngunit agad din siyang bumalik kay Clara at Marco. 2 ang daddy ko, sabi niya. Isa sa langit. Isa sa lupa. Ang tunay na mana. Isang gabi, nakatayo si Clara sa balkonahe ng mansyon na minsang pinagmulan ng kanyang pagluha. Ngayon, siya na ang namumuno. Ngunit hindi niya nakalimutan ang pinagdaanan. Lumapit si Marco. Mommy, ano po ba talaga ang mana? Ngumiti si Clara. Hindi lang pera. Ang tunay na mana ay katotohanan, tapang at pagmamahal. Ang huling mensahe. Sa huling eksena, may larawan ni Rafael sa sala. May kandila sa harap nito. Salamat, bulong ni Clara. Tinupad ko ang pangako ko. Sa background, tumatawa ang kambal. Wala nang takot. Wala nang lihim. Wala nang pagtataksil. Final closing line, retention ending. At doon nagtapos ang kwento ng isang biyudang pinatalsik. Na bumangon. Na lumaban. At natuklasan na ang pinakamalaking mana sa mundo. Ay hindi nakasulat sa testamento. Kundi nasa puso ng pamilya. That's the series.